Guillermo Rigundo. Nangungunang 5 pinakamahusay na pagganap. Isang pagbabalik tanaw sa pinakamagagandang performance sa storied career ng 2-division champ bago ang kanyang showdown laban kay WBO World Bantamweight Champion John Riel Casimero Sabado ng gabi sa PBC sa Showtime. Si Guillermo Rigundo ay 40 na ngayon at mabigat pa rin. Alam ng Cuban 2-time Olympic gold medalist ang bawat pulgada ng ring. Ang Southpaw Bantamweight ay pupunta sa kahit papaano, sa ilang paraan ay gumagana sa paligid ng isang kalaban upang mahanap ang anggulong iyon sa isang punching lane kung saan siya maaaring tumama at hindi matamaan. Ang malawak na kasanayan sa boxing ni Rigundo ay napanatili siya sa paglipas ng panahon. Ngunit ito ay isang bagong bersyon ng The Jackal. Nagdagdag siya ng elemento ng pag-atake sa kanyang laro na bihira niyang ipinakita ng maaga sa kanyang karera. Dati siyang nanalo gamit ang isang defensive, Pernell Whitaker type of avoidance. Sa kanyang huling 3 laban, hindi niya inisip na makisali at umupo sa kanyang mga suntok. Narito ang isang pagtingin sa 5 tagumpay na tinukoy ang mahaba at kilalang karera ni Guillermo Rigundo. Joseph Agbeco. Ika-7 ng Desyembre taong 2013. Boardwalk Hall, Atlantic City. Nakataya ang mga titulo ng WBA, WBO Super Bantamweight ng Rigundo. Maaaring magkaroon ng lahat ng dahilan si Rigundo para lampasan ang laban na ito. Siya ay nagmumula sa isang signature victory laban kay Nonito Donaire 8 buwan bago. Ngunit mamotivate ba siya para kay Agbeco, isang dating 2-time Bantamweight champion na nanalo lamang ng isang laban mula noong 2010? Kaya bakit ang laban na ito ay may kahulugan sa Rigundo? Kinailangan niyang manalo, at kailangan niyang manalo ng kahanga-hanga. Nakakuha si Donaire ng malaking laban-laban sa featherweight na si Vic Darchinyan, na nagpasigla sa kanyang karera. Parang tinatapakan si Rigundo. Pagkatapos, madali niyang nahawakan si Donaire. Kinailangan ni Rigundo na mapabilib ang HBO na sulit siya sa kanilang airtime. Ang laban ay minarkahan ang unang pagkakataon ni Agbeco sa isang 122 pound na pamagat. Ang labanan mismo ay walang anumang banta. Nais ni Rigundo na patunayan ang kanyang pangangibabaw at ginawa niya ito, na nag-cruise sa isang shutout na tagumpay gamit ang kanyang nakakalito na mga kasanayan sa pagtatanggol at mabigat na counter-punching. Ito ay marahil ang cleanest tagumpay ng Rigundo karera, sweeping Agbeco sa judges' scorecards na may 120 hanggang 108 puntos. Maaaring ito ay nawalan ng kaguluhan, ngunit Rigundo ilagay sa isang virtuoso pagganap, karagdagang sementeng kanyang katayuan bilang isa sa mga master boxers mundo. Rico Ramos. Ika-20 ng Enero taong 2012. Palms Casino and Resort, Pearl Theater, Las Vegas, Nevada. Ramos, WBA Super Bantamweight title. Ang kahalagahan ay simple, minarkahan nito ang unang pangunahing pamagat ng Rigundo. Si Ramos ay 24 na noong panahong iyon, at nakakuha siya ng muling tagumpay sa pagpapahinto kay Akifumi Shimoda sa ika-7 round upang isama ang WBA 122 pound belt. Nararamdaman ni Rigundo, noon ay 30, na ang kanyang biological na orasan ay patungo sa isang World Championship, lalo na pagkatapos ng paraan ng pag-araro niya kay Willie Casey sa Ireland noong Marso taong 2011. Lumalabas sa showbox ng Showtime, ang pangunahing kaganapan ng bagong henerasyon, ang Rigundo Ramos ay isang kaibahan sa mga estilo. Si Ramos noong panahong iyon ay itinuturing na isang tumataas na hard charger na gumawa ng mga kapana-panabik na laban. Si Rigundo, sa kabilang banda, ay maayos. Si Rigundo, isang nakakalito na lefty na maaaring paikutin ang kanyang mga kalaban sa mga bilog kahit na hindi kilala sa kanyang kapangyarihan. Inilantad ni Rigundo si Ramos bilang upstart sa elite level, pinatumba siya sa unang round at tinapos siya ng body shot sa ika-6. Si Rigundo ay napakahilo sa pagtatanggol kaya ginawa niyang fan ng tao si Ramos, humahampas at umindayog sa hangin sa tono ng 15 suntok na konektado sa 114 na itinapon, 13% connect rate. Itinakda nito si Rigundo sa kanyang landas. Ricardo Cordoba. Ika-13 ng Nobyembre taong 2010. Cowboy Stadium, Arlington. Ang labanang ito ng mga Southpaw ay nagpakilala kay Rigundo sa entablado ng mundo. Siya ay isang kilalang baguhan bago umalis mula sa Cuba noong 2009. Ito rin ang pinakamalapit na Rigundo na dumating sa kanyang unang pro loss.
Lumaban sa Manny Pacquiao-Antonio Margarito undercard sa tinatawag noon na Cowboy Stadium, si Rigondeaux ay nagsisimula sa kanyang ikapitong pro fight habang ito ay magiging ika-42 ng Cordoba. Ang Cordoba ay 4.5 pulgada ang taas kaysa sa Rigondeaux at sa gabi ng labanan, ang Panamanian ay humihip ng hanggang 133 pounds habang si Rigondeaux ay tumitimbang ng 124. Gayunpaman, si Rigondeaux ang paborito. Si Rigondeaux, ang makinis, mad-ulash na defensive wizard, ay ang stalker ng maaga. Isang Rigondeaux na naiwan sa katawan may 52 segundo sa ika-4 na round ang humantong sa pagluhod ni Cordoba. Halos kalahati ng ika-6, ang tuhod at kanang guwantes ni Rigondeaux ay dumampi sa canvas matapos siyang putulin ni Cordoba gamit ang isang kanan, na siyang unang pagkakataon na natamba si Rigondeaux. Hindi mahalaga. Nang ibabaw si Rigondeaux, nanalo ng 117 hanggang 100 at 114 hanggang 112 sa dalawang judges, scorecards, kahit papaano ay nakita ito ng isang judge na 114 hanggang 112 para sa Cordoba. Hisashi Amagasa. Ika-31 ng Disyembre taong 2014. Bodymaker Coliseum, Osaka, Japan. Nakataya ang mga titulo ng WBA, WBO Super Bantamweight ng Rigondeaux. Ito ay kung saan ang kwento ni Rigondeaux amateur nakaraan shined. Siya ay naging sa buong mundo bilang isang Cuban Olympian, kaya labanan halos literal sa likod bahay ng isang kalaban, tulad ng ginawa niya para sa Hisashi Amagasa, ay hindi face sa kanya. Hindi rin niya nalampasan ang kahirapan sa ikapitong round. Sa 26 na segundo na natitira sa saknong, ginawa ni Amagasa ang isang bagay na hindi pa nagawa ng sinuman kay Rigondeaux at iyon ay matatag na itinanim siya sa kanyang buntot na may mapurol na kanan. 4 na taon bago nito, hinawakan ni Rigondeaux ang canvas sa isang flash knockdown kay Ricardo Cordoba. Sa pagkakataong ito, si Rigondeaux ay nasa totoong problema. Nakatayo siya at tila natapon sa pangalawang pagkakataon sa mga huling segundo ng ikapito, na tinawag ni referee Mike Ortega na knockdown. Tila nagising iyon kay Rigondeaux. Sa pagharap sa 6 na pulgadang kawalan ng taas sa 5 hanggang 10 Amagasa, pinatumba siya ni Rigondeaux sa ika-10 may tuwid na kaliwa. Matapos makita ang kanilang manlalaban sa malubhang problema sa pagtatapos ng ika-11, ang kanto ni Amagasa ay nakakita ng sapat at natapos ito bago ang huling round. Nonito Donaire. Ika-13 ng Abril taong 2013. Radio City Music Hall, New York. Nakataya ang mga titulo ng WBA, WBO Super Bantamweight ng Rigondeaux. Ang tagumpay na ito ay tumatanda lamang ng mas mahusay sa paglipas ng panahon, dahil si Nonito Donaire ay nananatiling mabubuhay sa 38 bilang kampyon ng WBC Bantamweight. Pumasok si Donaire sa laban sa 30 bout winning streak. Siya ay nagmula sa pinakadakilang taon ng kanyang karera noong 2012, na pangkalahatang tinanggap bilang Fighter of the Year. Mula noong 2007, siya ay nasa isang kamangha-manghang pagtakbo, na nanalo ng mga titulo sa mundo sa flyweight, bantamweight at super bantamweight. Isa siya sa mga sinta ng HBO. Sumabog ang bula ni Rigondeaux. Ang kanyang bilis ng kamay, ang kanyang mga anggulo, ang kanyang superior footwork ay nagdulot ng mga problema para kay Donaire, na ginawang mabagal ni Rigondeaux. Sinalungat ni Rigondeaux ang isang counter-puncher. Masasabing nanalo si Rigondeaux sa unang 9 na round, na naramdaman ni Donaire sa paraan ng pag-atake niya kay Rigondeaux noong ika-10. Sa 16 minuto pasado 2:00 na natitira sa round, sa wakas ay naabutan ni Donaire si Rigondeaux, itinanim siya sa canvas na may solidong overhand na natitira sa mukha. Nakabangon si Rigondeaux at pumasok sa boxing mode, na napilitang habulin siya ni Donaire.